Mga pulang laso, yan daw ang pantapat ng mga grupong kontra reproductive health bill sa Purple Ribbon Campaign na mga sumusuporta naman sa panukalang batas. At kahit una nang sinabi ng simbahan na hindi nila kailangan ng star power sa kanilang kampanya, welcome daw ang suportang ibibigay ni Congressman Manny Pacquiao na kontra rin sa panukala. Saksi si Lay Alves. Sumusuporta sa reproductive health bill ay may Purple Ribbon Campaign. Ang mga kontra sa panukalang batas na ito gaya ng San Vicente de Paul Parish sa Maynila may pantapat na pulang laso. Yung color red symbolizes life. Itong ginawa namin hindi lang para ito sa mga parishioners namin kundi yung mga lahat na dumadaan. Ito ang kulay red, kulay pula, no? Talagang nagpapahayag lamang na we are against this measure, no, yung RH bill. We really would like all the parishes to have some kind of indication that the parish is campaigning for the support for the church's opposition to the RH bill. At kung ang pro-RH may mga celebrity supporter, ang mga kontra-RH bill may Congressman Manny Pacquiao. Hindi raw siya kinausap ng sinumang taga-simbahan, pero handa raw si Pacquiao na sumabak sa kampanya laban sa RH bill dahil taliwasaan niya ito sa itinuturo sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon, go to the world and multiply. Hindi sinabi ng Panginoon na dalawa lang maging anak mo, hindi sinabing tatlo lang maging anak mo o isa lang maging anak mo. Multiply, magpakarami kayo. Inihayag ito na kongresista kasunod ng pagpaparangal sa kanya ng mga kabaro sa Kongreso para sa kanyang matagumpay na laban kontra kay Sugar Shane Mosley. Kaya naman bukas, makikipagpulong daw ang mga obispo kay Pacquiao sa tanggapan ng CBCP, kasabay ng pagsisimula ng plenary debate sa Kongreso tungkol sa RH bill. Sa Senado, inihahanda na rin ang committee report para maisalang ang panukala sa plenary deliberation. As the author of the RH bill in the Senate, I am prepared. I'm preparing my battle gear. I don't think anything will happen during these 3 weeks, but after the SONA, we're ready for a shootout. I'm preparing my Navy SEALs and my stealth bombers so that we can rescue the people who are suffering from the fortress mentality. Ang palasyo naman, handa pa rin daw makipagdialogo sa CBCP kahit pa 2 beses nang bumagsak ang kanilang pag-uusap. Will the real representatives speak up talaga? I mean, we've been talking to them but apart from talking to them, may mga bumibira sa amin sa labas ng mga obispong nakipag-dialogue sa amin. So, medyo siguro ayusin nila kung sino talaga sa kanila ang nais makipag-usap sa amin. But bukas naman kami talaga Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. At kaugnay po ng mainit na usapin ukol sa reproductive health bill, magkakaroon po ng matalas, malalim at matalinong balitaktakan sa GMA News TV. Abangan po nyo ang RH bill, The Grand Debate, ngayong ika-22 ng Mayo, alas 8:45 hanggang alas 10:45 ng gabi. Samantala, pumanaw na ang conjoined twins sa sina Ann at Nicole Arganda dahil sa komplikasyon sa pneumonia at impeksyon sa dugo. Una po silang isinugod sa ospital matapos lagnatin at ubuhin, pero lumala ang kanilang lagay hanggang bawian ng buhay noong Huwebes. Taong 2009 nang humingi ng tulong ang kanilang mga magulang matapos matuklas ang iisa lang ang bituka at atay ng kambal. Bukod pa sa may butas sa puso ang isa sa kanila. Nakatakda silang ilibing sa Miyerkules sa Japanese Memorial Park sa Muntinlupa. Sa mga nag-aabang naman dyan ang resulta ng 655 Grand Lotto, pwede pa kayong tumaya. Wala kasing swerteng tumama sa mahigit 234 na milyong pisong jackpot. Ayon sa PCSO, ang winning combination ay 31, 16, 54, 42, 40 at 8. Sa Miyerkules na ang susunod na draw kung saan inaasang tataas pa ang jackpot. Samantala, patuloy na umahataw sa ratings at kita ang GMA Network. Yan ang ibinida ng pamunuan ng Kapuso Network sa isinagawang briefing para sa unang 3 buwan ng taon. Ipinagmalaki rin ng network ang mainit na pagtanggap ng mga manunood sa bagong lunsad na GMA News TV. Saksi si Claire Delfir. Sa
first quarter ng taon, nakapagtala ang GMA ng gross revenues mula sa regular ads and subscription accounts na mahigit 3 bilyong piso. 18% itong mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kalahating bilyong piso naman ang naitalang net income ng GMA sa unang 3 buwan, mababa raw kesa sa 855 million pesos sa first quarter ng 2010 na pangunahing itinulak pataas ng kita mula sa mga political ad. Noong 2010 daw kasi, umabot sa halos 1 bilyong piso ang halaga na pumasok na political ad sa network. Pero kahit non-election year ang 2011, kumpiyansa sa GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon na magpapatuloy ang magandang financial performance sa mga susunod na buwan, lalo pat number 1 sa nationwide ratings ang Kapuso Network. Our track record, if you will recall, when we started to lead in Mega Manila, starting from September 23, 2003, we have never relinquished that position to ABS-CBN. And hopefully, we will repeat the same. Base sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement, ang pinagkakatiwala ang rating service provider ng industriya mula nang nag-umpisa ang taong 2011, number 1 sa ratings ang GMA Network sa buong bansa, una sa ABS-CBN at TV5. Dati nang nangunguna ang GMA sa Mega Manila at sa Urban Luzon kung nasaan ang 77% ng television households. If the subject is ratings, it is the content. Our ratings improvement were experienced actually in all time blocks of the day. Sa ginawang first quarter briefing ng GMA Network, pinagmalaki rin ang magandang pagtanggap ng audience sa bagong lunsad na GMA News TV, ang kauna-unahang news and public affairs channel sa free-to-air TV. Libreng napapanood ang GMA News TV. Di na kailangang magbayad sa cable service provider para malaman ang pinakabagong balita sa buong maghapon. Nagtala na nga ng record ng pinakamataas na rating ang GMA News TV noong Royal Wedding noong April 29, kung saan pinakita ang live footage mula mismo sa Westminster Abbey, London. Pumangalawa sa GMA7 na may 18.6 ratings. Tinalo ng 13.3 ratings ng GMA News TV maging ang ABS-CBN at TV5 mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kaya naman, kinakasana ang paglunsad ng GMA News TV International Edition sa Hulyo. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi. Saksi ang sa aming pagbabalik. Ang sagot ng Managing Director ng International Monetary Fund o IMF sa patong-patong na sexual charges laban sa kanya. Sa showbiz saksi, Iwamoto isinugod muli sa ospital matapos matagpo ang walang malay sa kanyang apartment. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan. Kasama-sama natin pagiging saksi.